Maya-maya ay tumawag itong si Dondon ng cellphone. Opo. Sino tinawagan niya? Ang pakarinig ko po, kalapit ko po siya eh. Ang tawag niya po ay Boss A. Sino yung boss A? Yun po ang ano po namin na sinasabi niya si Atong Ang po daw. Anong sabi ni Dondon kay boss Atong Ang? Ang sabi po ay, Boss A, may mga tao na naman dito na pumasok na mga manchochope. Tapos, Ang sabi niya po, naka-loudspeaker po yung cellphone niya eh. Sabi, naka-loudspeaker po. loudspeaker. Opo. Rinig ko po. Narinig mo? Opo. Kilala mong boses ni Atong Opo. Ang? Medyo malat po. Malat? Sa cellphone. Anong sinabi ni Atong Ang? Anong sagot niya? Ang sabi po nung tinawagan po niya, ang sabi po ay, sige, paaminin niyo kung sino ang boss. Pag hindi niya namin, patayin niyo na. Patayin nyo na? Oo. Narinig mo? Opo. Sigurado ka? Opo. Hindi lang naman po ako nakakarinig noon eh. Sino bang Pati nakarinig? mga kasama ko. Noon po kami kinuha, habang kami nilalabas na po sa sabungan, ang sabi po niya sa amin, bakit si Boss Atong pa ang inyong ang inyong binangga? Hindi nyo ba alam, pader yun? Dapat hindi, iba na lang ang binangga nyo, hindi na yun. Sino nagsabi niyan? Si Michael Calaveria po. Claveria. Ulitin mo nga yung sinabi mo. Anong sinabi ni Claveria sa'yo? Noon po sinabi po sa amin ni Calaveria po na habang nilalabas po kami sa sabungan, sinabihan po niya kami na bakit si Boss Atong pa yung binangga namin. Bumangga po daw kami sa pader. Sabi na, Tapos? ang sabi ko naman po, nag-ano lang po ako na, sabi ko, hindi naman po kami ng chochope eh. Tapos sabi sa akin, hindi mo ba alam? Tumawag sa akin si Boss Atong. Binibigyan lang ang isang ulo nyo na 5,000 isang ulo. Ano ibig sabihin ng 5,000 isang ulo? Papatayin po daw kami, 5,000 isang ulo po. Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Moves TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga babayan at ngayon gagawa na naman tayo ng isang reaction video at eto na nga mga babayan, no? Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Shoutouts na rin tayo sa mga bago natin subscribers dyan, sa mga followers natin dyan. Maraming salamat po sa inyong suporta do sa mga nagko-komento po dyan sa ibaba. Maraming salamat po. Shoutouts po sa inyo. Kapitbahay mo o kababaryo mo yung nawawala? Pareho kayong taga-Tanay Rizal, di ba? Bali po si James po at saka si Velasco. Nakasama ko po sa farm ni Inonog. Tapos Taga po, saan ka nga? po Taga saan ka? taga Sampaloc, Tanay Rizal po. Sampaloc, Tanay Rizal. Tapos yung mga most of them, itong nawawala, Sampaloc, Tanay Rizal din. Apo, So, isang baryo lang kayo, isang barangay. apo. Magkakilala kayo doon. Bali po nagkakilala po kami niyan sa farm po ni Inonog. Nagtrabaho po ako dati kay Inonog eh. Okay, thank you. Salamat po. Say DJ, before you proceed, salamat ha, before you proceed doon sa next case na may update ka, gusto ko lang i-take up itong kaso, itong dalawang nakakulong ngayon sa provincial jail ng Laguna na apparently, according to them, lumabas ito sa TV, di ba? Interview ito sa TV na sila daw ay hinuli ng hinuli ng mga sabi na doon sa TV, hinuli ng mga gwardiya ng sabungan sa Santa Cruz, Laguna, then turn over sa PIB, Provincial Intelligence Branch ng Laguna, PPO, at pinailan ng kaso. So, this is very material. Kasi parang pareho ang kung if you are investigating crime,
Pareho ang modus operandi. Pareho yung circumstances na nangyayari. Ang diferensya lang, ito ngayon sila, buhay, yung iba, missing. Yun lang ang diferensya. As to bakit buhay sila, malalaman natin bakit buhay. So, yung dalawa na si Mr. Alvin Indon at si Mr. Darwin Indon, sino mas matanda sa yung dalawa? Alvin. Ako po. So, pwede kang mag-share dito sa committee na ito, yung mga nalalaman mo about sa kaso ninyo. Opo, sir. Sige po. Salita ka. Ako nga po pala si Alvin Indon po, sir. Taga Tanay Rizal po. Tanay, Rizal pa rin. Ah. Tanay, Rizal. Opo. Sige, continue. Naglaban po kami sa may Santa Cruz, Laguna po. Noong November 18, 2020 po. Dumating po kami doon, alas 7 po ng gabi. Nung dumating po kami doon, kakaunti po ang tao. Nagtanong po ako sa gwardiya, bakit po kakaunti ang tao? Nung pong tinanong po ako ng gwardiya, nung sinabi ko po doon sa gwardiya na bakit kakaunti tao, sabi, ang kaduktong po daw noon, Pila Laguna po. Sa Manila, arena po. Kaya po ang tanong ko po sa kanila, anong oras po ang umpisa ng laban po namin? Kasi po sinalihan po namin 6-tag daytime derby po. Kaya po ang sabi po sa amin, alas 3 po ng daling araw ang umpisa po ng laban namin. Kaya po, naghintay na lang po kami doon kaysa bumalik pa rin po kami. Naghintay na lang po kami. Tapos, Nung maghintay po kami, mga bandang mag-alas 3 po ng daling araw, nag-umpisa na po ang laban. Dalawa po kasi yung entry po namin eh. tapos, Nung naglaban na po kami, doon sa unang entry po namin, 2 panalo po, tapos isang tabla. Doon po sa pangalawang entry, 2 panalo po, isang talo po. Doon po sila nagka-aberya po sa pangatlong laban. Ang sabi po daw na bakit po daw nabali yung buto ng paa ng manok. tapos, Nung pong sinabihan, kinuha po sa amin yung natalong manok na ng sentensyador ng Palasan po, sa Laguna po. tapos, Nung kinuha po niya sa amin, sabi po sa amin, mga manchochope ata kayo eh. Sabi ko, hindi naman po. Kami po ay naglalaban dito po, balik-balik na po kami dito. Kaya po ang sabi sa amin po, sino yung nagsabi sa'yo? yung pong sentensyador po doon sa Santa Cruz, Laguna po. Sige, tuloy. Nung pong sinabi po sa amin na gano'n, na dinala po nila sa doktor. Ang sabi po sa doktor, baakin po daw yung binti, tignan kung may kayas yung buto. Pag may kayas po daw, baka hindi na rin po daw kami makita. Sabi ko naman po sa kanila, sige, patingnan niyo po. Tingnan niyo po kung may kayas. Kami naman po ay willing dyan sa sinasabi niyo kasi hindi naman po talaga kami gumagawa ng ganyan. Tapos, Noong pong time na yon, nung magkaroon ng aberya po doon, yung pong mga huling laban po namin, hinold na po nila ang laban po namin. Hindi na po kami pinatuloy. tapos, Nung hinold na po kami, may mga may mga gwardiya na pong nakabantay po sa amin. Kaya po, yung driver po namin, bumibili po ng pagkain. Mga bandang, mga 4:30 ng umaga. Bigla pong nagdami na po ng security guard po doon sa loob ng sabungan po. Binabantayan na po kami doon sa may tent. then, Nung pong binantayan po kami sa may tent, mga
Siguro po mga paalasing ko, bigla po may lumapit sa akin sa lalaki na hinalbot po ako sa ganito. At ang tanong po, kayo pa yung may entry ng game farm. Anong ginawa sa'yo? Hinalbot po akong bigla sa damit po. Sino yung lalaki na yun? Si ano po, alias Dondon po. Dondon. Opo. Andito ba siya sa session hall? Si alias Dondon po. Saan? Nandito. Ito pwede mo ituro? Opo. Sino? Saan? Anong ginawa ni Dondon sa'yo? Hinalbot po niya ako sa batok po. Sabi, subukan mo lumaban, papatayin na kita. Tapos, Tapos po noon, sabi ko po, bakit niyo po kami ginaganito? Eh, wala naman po kaming alam dyan. Sabi, mga manchachope kayo. Sabi ko naman po sa kanila, hindi naman po napapatunayan at marami po kaming laban na beses dito na pabalik-balik po kami. then, Nung ano po, dinala po niya kami doon sa tinatawag niyang pahingahan po sa may loob ng sabungan po. Tapos po, tinanong po niya sa akin kung nasaan po daw yung mga kasama namin. Kasi po, dalawa lang po kami nung dinampot eh. Yung pong dalawa, yung kapatid ko po at saka yung anak ni Sherwin Garcia po, inutusan ko po na kumuha na ng gate pass para makauwi na po kami. tapos anong ginawa ni Dondon sa'yo? Nung pagkalbot po sa akin, dinala po niya ako sa may bahay pahingahan po niya. Bahay-bahay? Oh, doon po sa may para pong pahingahan po niya. Tapos, Nung doon dinala po niya ako, sabi po sa akin, wag na po daw ako lalaban, baka po daw kami mamatay. tapos, Eh, nung pong ano, sabi ko, hindi naman po kami lalaban at wala naman po kaming ginagawang kasalanan sa inyo. Tapos tinanong po niya kung nasaan po yung mga kasama namin. Sinabi ko po, nandoon po, kumukuha ng gate pass po para makauwi na kami. meron ka sinabi dito sa affidavit mo na maya-maya ay tumawag itong si Dondon ng cellphone. Apo. Sino tinawagan niya? Ang pakirinig ko po, kalapit ko po siya eh. Ang tawag niya po ay Boss A. Sino yung boss A? Yun po ang ano po namin na sinasabi niya si Atong Ang po daw. Anong sabi ni Dondon kay boss Atong Ang? Ang sabi po ay, Boss A, may mga tao na naman dito na pumasok na mga manchochope. Tapos, Ang sabi niya po, naka-loudspeaker po yung cellphone niya eh. Sabi, naka-loudspeaker po. loudspeaker. Opo. Rinig ko po. Narinig mo? Opo. Kilala mong boses ni Atong Opo. Ang? Medyo malat po. Malat? Sa cellphone. Ano sinabi ni Atong Ang? Ano sagot niya? Ang sabi po nung tinawagan po niya, ang sabi po ay, sige, paaminin niyo kung sino ang boss. Pag hindi niya namin, patayin niyo na. Patayin nyo na? Oo. Narinig mo? Opo. Sigurado ka? Opo. Hindi lang naman po ako nakakarinig noon eh. Sino bang Pati yung nakarinig? mga kasama ko. Kasi po magkakalapit po kami. Ito ha, pagkahan tayo ha. Ha? Opo. Under oath ka dito kapag ikaw nagsinungaling. Opo. Perjury ang kaso mo. Opo. At pwede kita ipa-withdraw from the Witness Protection Program. Opo. Paano mo nalalaman na boses ni Atong Ang yung nasa loudspeaker? Ay, siya lang naman po at tinawagan niya na Boss A eh. Si Boss Atong lang po ang inaano na AA. Pagkatapos nun, anong nangyari? Nung pagkatapos po noon, tinanong po ulit ako ni Dondon po. Ah. Ang sabi, sino po daw yung boss namin? Ngayon po, nung marinig ko po, inamin ko na po. Sino ang boss mo? Si Lisario Tolentino po. Rizalio Tolentino po. Tolentino. Opo. Then pagkatapos, Nung pong inamin ko, sinarch po nila. sandali ha. Kumsek, andito ba si Rizalio Tolentino? Yung financer nila, yung boss nila? Sige lang, i-check mo muna.
Kung wala, ha? Sige, tuloy mo. Nung sinabi ko pong si Lizario Tolentino, isinarch po nila yung sa cellphone nila yung yung FB ni Lizario Tolentino po. Ngayon po, nung makita nila, pinicturean po nila. Sabi, eto yung nanggaling din dito. Sino yung nagsabi nun? Si Dondon po. Dondon. Opo. Hindi mo si Dondon, ito ha, patindugan. Opo. Ano, sinong sinabihan niya? Yung pong pag-search po niya doon sa pangalan ng Lizario Tolentino, lumitaw po yung mukha ng boss ko. Oh, Ang sabi po doon sa mga tauhan niya, eto rin yun ang galing ditong taong na nahuli din natin. tapos, Nung makita po nila, tumawag po siya ulit. Ang sabi niya po doon sa katawagan niya na, boss, yung pa rin po ulit, yung tiga Batangas po. tapos, Nung pong ngayon, sabi po, sige, ipasa niyo na yan sa PIB. pasa ninyo sa PIB po. PIB. Opo. Alam mo yung kung anong PIB? Hindi po. Sige. Continue. Nung pong dumating po yung tinawagan po ni Tonton na sinasabi nilang PIB, pagdating po nila, may lumapit kaagad na isang lalaki doon sa magtatay, parehas sinampiga po. Ano? Sinampiga parehas po. Pag, ano yung sinampiga? Pasensya ka na, Bisaya ako, hindi ko alam nung sinampiga. Yung pasampal po sa ganito. Sinampalong, sa Bisaya yan, sinampalong sa amin, Opo. sa inyo, sinampiga. Pasampiga po. Sino nagsinampiga? Sinong gumanon? Si Navarrete po. Nabarete. Apo. Sino yung Nabarete? PAB. Ha? PAB po. PIB. Nandito ba siya? Apo. Ituro mo. Siya po. Saan ba si Nabarete dyan? Nabarete, will you please stand up? Tumayo ka. Kumsik, eskorta mo nga at ituro niya kung sino yung Nabarete na yan na sinasabi niya. Pakitanggal mo, Nabarete, yung kuan mo. Nabarete, yung cover mo. Yan ang Nabarete na sinasabi mo. Paano mo nalaman na Nabarete ang pangalan niya? Balik ka muna dito, balik ka muna dito. Thank you, thank you. Balik ka dito. Sige. Paano mo nalaman na siya si Nabarete? Nung pong kami dalhin po nila Sandali, sa, pagpunta niya doon, sinampalong niya yung yung pong yung magtatay po. magtatay, nakasibilyan siya, naka-uniforme. Nakasibilya po. Oh, paano mo nalaman na Nabarete na nakasibilyan na siya? Nung pong malaman ko na po yung mga pangalan nila, nung kami po idalhin nila sa kulungan po. Gawa po ng marami din po silang hinuli, kilala po sila doon sa kulungan na yun. Saan kulungan yan? Sa Pagsangal Laguna po. Station? Police station? Pac-Base Laguna po ang nun. Ano? Pac-Base Laguna po. Base, Laguna? Opo. Nabarete. Ano itong Pac-Base na Laguna? Na dinala ninyo dito? Sir, wala po kaming pack-base po, sir. Ano yung sinabi mo Pac-Base? Yun po ang pagkakalam ko po, yung Pac-Base Laguna po sa sa Hindi, Pagsangal. police station. Opo. Police station, hindi. Police station po. Police station ng Pac-Base.
Pagsanhan, Laguna. Pagsangan po, pagsangan. Sa may pagsangan po. So, police station yun, ng Apo. Pagsanhan. Opo. Hindi PAC-base. Pero nakalagay po sa acronym, sa ano nila, nakalagay po pangalan, PAC-base po. Sandali ha. Pag magsabi ka Pagsanhan, Laguna, sir, spelling mo, PAC-base. Hindi ko po kaya, sir. Paano mo nasabi PAC-base? Narinig mo lang? Hindi po, sinabi po sa amin nung yung ano doon, yung bantay ng police po. Kasi po, Hindi ka marunong magsulat, hindi magbasa. po. Hindi ka marunong. Hindi po. Pero paano mo nalaman PAC-base? Sinabi po sa amin nung bantay na sa kulungan po. Bantay sa kulungan. Opo. Ano yung bantay sa kulungan? Police? Yung police po. Naka-uniforme siya? Opo. So, police station yon. Opo. Kasi pagpunta mo doon, makita mo doon, Pagsanhan, police station. Opo. Pero hindi ka marunong magbasa. Hindi po. Anyway, sige, tuloy mo. No po ano, doon ko po nalaman yung mga pangalan nila. Sinabi po sa amin nung nakakulong doon. Ganun yung tao ngayon, ganito pangalan yan. Yung isang tao, ganito pangalan. Yung isang tao, ganun ang pangalan. Hanggang sa tinandaan ko na lang po. Okay. Tapos, Nung pong ano, kunin po kami, ang may head pa po sila dyan eh. Meron pa po silang head dyan. head. Opo. Sino? Si Michael Calabaria po. Claveria. Opo. Ano, paano mo nalaman na head? Iyon po ang tinatawag nilang head na sila po ay sumusunod doon. Nakikita mo? Opo. Dito sa loob ng session hall, nakikita Wala mo? po. Ha? Wala po dito. Saan ba si Claveria? Si IDG. Yung Claveria. Patawag na ninyo. Bigyan niyo upuan dyan. Sige, habang hinihintay natin sino? Michael? Tuloy mo muna, tuloy mo. No po kung kami kinuha po doon. Kasi siya po yung parang namumuno doon na pinakang under nila yung tatlo po. Noon po kami kinuha, habang kami nilalabas na po sa sabungan, ang sabi po niya sa amin, bakit si Boss Atong pa ang inyong ang inyong binangga? Hindi nyo ba alam, pader yun? Dapat hindi, iba na lang ang binangga nyo, hindi na yun. Sino nagsabi niyan? Si Michael Calaveria po. Claveria. Andiyan na, Claveria, wala pa. Nandito na po, Your Honor. Ikaw si Michael Claveria. Anong ranggo mo? Police Master Sergeant po. Ikaw ang team leader ng Provincial Intelligence Branch ng Laguna? Hindi po, Your Honor. During that time po, si Police Lieutenant Henry S. Sasaluya po, Your Honor. Pero ikaw yung pinaka-senior ngayon. Yes. Yan. Yes po. Sandali. Mag-out ka muna. Please. Pakitaas lang po ang kanang mic. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation? Thank you. Please take seat. Ulitin mo nga yung sinabi mo. Anong sinabi ni Claveria sa'yo? Noon po sinabi po sa amin ni Calaveria po na habang nilalabas po kami sa sabungan, sinabihan po niya kami na bakit si Boss Atong pa yung binangga namin.
bumangga po daw kami sa pader. Sabi na, Tapos, ang sabi ko naman po, nag-ano na lang po ako na, sabi ko, hindi naman po kami nag-chochope eh. Tapos sabi sa akin, hindi mo ba alam? Tumawag sa akin si Boss Atong. Binibigyan lang ang isang ulo nyo na 5,000 isang ulo. ano ibig sabihin ng 5,000 isang ulo? Papatayin po daw kami, 5,000 isang ulo po. Totoo yan, sinabi mo yan, Claveria? Hindi po, Your Honor. Again, I am reminding you na under oath ka, pulis ka, di ba? Sir, Ah, for Huwag kayo magsinungaling dito sa committee na ito. yes po, Your Honor. For information po sa everyone, Your Honor, I would like to inform na nandito po na ito si Alvin Inden po, Your Honor. Nahuli na po yan way back 2015. Mamaya na, tatanungin kita tungkol dyan. Sige po, Your Honor. Nahuli na ito ng drugs noon pa, di ba? Yes po. At ngayon, kinasuhan na naman yun ng drugs Yes, sir. doon sa Pagsanhan, Laguna. Yes, sir. Pero hinuli ninyo doon sa Sabungan sa Santa Cruz, Laguna. Hindi po, Your Honor. It was a legitimate operation po, Your Honor. It was legitimate operation po sa ng bypass. O, gano'n na. Yes, sir. Alam mo, pagprangkahan tayo dito. Excuse me, Your Honor. Since ako naging chief PNP, sabi ko sa inyo, I am your number one friend. You are performing your duties properly, legally. Magpakamatay ako sa inyo. Didipinsahan ko kayo till death. Kapag ginagawa ninyo yung trabaho ninyong matino at legal, isusugal ko yung buhay ko para sa inyo. Pero pag kayo naman ay gumawa ng kalukuhan, illegal, I am your number one enemy. I am your number one enemy. Yan yung sabi ko sa inyo noon pa eh. Kaya sana huwag tayong maglulukuhan dito. Ha? Yan lang sa akin. I love you. You are my man. Kabaro ko kayo for how many years? Pareho tayong uniforme. Pero pag kalukuhan ang ginamit ninyong uniforme sa kalukuhan, goodbye. I am your number one enemy. Pagkahan tayo. Pero kung you are unduly accused by these people, I am here to protect you. Wala tayong may tago dito. Andyan si Lord. Nakikinig sa lahat ng pinagsasabi natin dito. Kung tayo nagsinungaling, alam ng lahat yan. Lalabas at lalabas ang katotohanan dito. Kaya magpakatotoo tayo. Huwag natin gamitin yung ating uniforme at tsapa sa kalukuhan. Dahil doble ang ating pananagutan dyan pag tayo nagluluko. Sige, tuloy mo. Your Honor, yung po sa sinasabi niya na hindi po daw kami sa sabungan na uli. May katibayan po ako sa sabungan po kami inuli. Ng November 19 po ito. 2020 po. Ano ito? Pahingi po dito, sir. Thank you. Yan po yung Tagan po Your ba? Honor, yung pag nagpapasok po kami ng entry name. Owner, Cycross, Interim, Game Farm, Midnight Stagan, 12:30 p.m. So ito nagpapatibay na nandoon kayo sa sabungan, Opo, Your Honor. doon kayo hinuli. Opo, Ha? opo. Nandoon po Tanungin kami. natin si Julie Patidungan. Hinuli ba niyo talaga ito doon sa sabungan? Hindi po, Your Honor. Ha? Hindi po. Hindi. Opo. So sino kayo na nagsinungaling? At saka, Your Honor, yung sinabi niya kanina, nasabi niya, Boss A daw yung kausap ko. Ni minsan, hindi ko tinawag si Mr. Atong ang ng Boss A. Amo po ang tawag ko sa kanya, Your Honor. Sino ngayon na nagsinungaling? Ikaw o siya? Your Honor. Excuse me, Your Honor.